Hello, Cancer! Salamat sa pagbasita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Channel reading para sa sign ng Cancer. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na video ang siyang makakarelate tayo. So, subscribe lamang po kayo para maabutan nyo ang next na pag-upload. Pero, since nandito na rin lang kayo, naniniwala ako may dahilan naman kung ba't kayo napadpad dito. Maaaring may mensahe sa iisang card lang, pwedeng sa oracle, kasi very universal ang mensahe ng oracle. So, stay put. Okay, Cancer. Nine of Wands. May bagay na ino-overthink? May bagay na kinapapraningan tayo? Pwedeng nawawala na tayo ng tulog o hindi na tayo makapag-isip ng mabuti, napapagod. Maraming bagay ang bumabagabag sa iyo. Pwedeng ganun. Yun nga praning eh. Yan yung parang, uy, something is uncertain. Pwedeng yung iba sa inyo nagdadalawang isip na umalis sa isang relasyon. Doesn't matter kung working relationship ito o romantic relationship. Kasi gusto niya na mag-focus sa kanyang sarili. At self-love journey kasi ito. Pwedeng napapagod na si Cancer kasi napapagod ka na kasi parang gusto mo na lang ng time para sa sarili mo. Pwedeng yung iba sa inyo merong toddler at bagong panganak, pwedeng PPD ito. Sorry for experiencing that, Cancer. Maraming bagay ang uncertain, maraming bagay ang nahihirapang i-navigate si Cancer ngayon at gusto niya lang ng time para sa kanyang sarili. Emotional fulfillment. Alam mo, may pagod, may overthinking, may over-analysis, merong kapraningan, pero um, may emotional fulfillment around the corner. Maraming bagay ang hindi sure si Cancer, pero yun nga, emotionally fulfilling ang journey na pinagdadaanan ni Cancer ngayon. Pwede din naman na nauubos na ang pera mo, nahirapan ka na, napapagod ka na doon sa relationship mo with your boss or relationship mo with your romantic partner, pero you're parang soldering on, parang go lang, push lang yan. Cancer, tinatry mo yung best mo para maging balanse pa rin ang lahat. Try mo yung best mo to make sense of it. Pwede din naman na yung iba sa inyo, alam mo ito, should I stay or should I go to? Alam mo sa sarili mo kapag kinakailangan mo nang umalis, pero ini-endure mo pa rin ang iyong sitwasyon, kahit hindi na masaya o kahit nauubos na ang pera mo, o kahit na parang nauubos ka na. Something is emotionally fulfilling, pero something is uncertain din. And something, alam mo, pagod na. Puro pagod ang nakukuha ko sa'yo, Cancer. I'm so sorry. Pero kung ikaw ay cross-watcher, pagod na si Cancer, bigyan mo naman siya ng time, lalo na kung ikaw yung partner, take off some load kay Cancer kasi nahirapan na siya magbalanse ng trabaho at ng buhay pamilya. Pwede din naman na ACADS to o working student si Cancer at nawawalan ka na ng time sa sarili mo at gusto mong i-push yun. Gusto mo namang um, gusto mong enjoyin yung time mo with yourself. Ikaw ay nasa isang sitwasyon na para napapaisip ka na, aalis na ba ako? Should I stay or should I go? Something is not doing well, maybe your finances, and something is uncertain pa. So, parang maaaring doon nanggagaling yung overthinking o pagod o exhaustion. Parang, kailan ba matatapos to? Yung ganun. Yan ang journey ni Cancer ngayon. When will this end? It's so near, yet so far. Laban ako ng laban sa buhay, pero parang hindi matatapos to. Kailan ko pwedeng i-let go to? Kailan ko pwedeng bawasan ng aking load? Kasi while pwede kasing business ownership to. Akala nyo, yaman lang ang ano nyo pag business owner, di ba? Mahirap ang buhay ng may business. So, maaring ito'y nahihirapan kang ibalanse sa iyong life, nahihirapan kang ibalanse ito sa um, home life. Pwede din naman na may small business ka pero may trabaho ka rin, employed ka sa isang kumpanya,
and parang gusto mong, yun yung should I stay or should I go? Kailangan ko na siguro magbawas, ayoko na mag-juggle-juggle, napapagod na ako. Pero kung nagbawas ako, parang something is still uncertain, hindi ko alam kung saan ako tutungo, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba kung nasaan ako ngayon? Um, should I wait? Should I weigh all opinions? Should I see all things from all perspective? Pero kahit gayon pa man, kahit ikaw ay parang stuck, kahit ikaw ay nasa limbo, hindi makagalaw, uncertain ng lahat, hindi ka sure kung saan ka ba tutungo, meron pa rin at meron pa rin namang nadudulot na maganda itong pagka-stuck up ni Cancer. Siguro, itong buwan na ito, ang advice sa'yo ay magpahinga ka na lang muna para makita mo kung ano yung other sides of other side of the coin. Kasi pwede naman na, halimbawa, yun nga, business owner ka, no, nahirapan ka i-balance ito sa home life. Tapos parang napapaisip ka, maging empleyado na lang kaya ako ulit. Ganda to. Chariot. Ikaw to. You are in your power this month. Kahit hindi mo birthday, you are very much in your power. Malakas ang kumpiyansa sa sarili o malakas ang parang willpower ni, yun nga yung sabi ko kanina, soldier on. Parang you will carry on. Gagawin mo lang kung ano yung tingin mong dapat mong gawin at while napanghihinaan ka ng loob, you'll just keep on doing what you're supposed to be doing. Ay, nako. Kung ano man yung iniisip mo na alisan, alisan mo na. Kasi hindi maibigay sa'yo ng universe yung new chapter na yan kasi pinipili mo magstay. Pwedeng staying for the wrong reasons, alam mong mali na, kailangan nang umalis, kailangan nang i-let go, kailangan nang bawasan, pero hindi mo binabawasan. Kaya, ayan, nandiyan ka pa rin sa chapter na yan. Hindi ka matatapos sa chapter na yan kasi iniinda mo lang yung dapat indahin. So, you have here Five of Cups in reverse. Maaaring ikaw ay parang may failed may failed something. Pwedeng failed investment, pwedeng failed campaign sa iyong business at medyo naubusan ka ng pera. So ngayon medyo napapaisip ka na parang itutuloy ko pa ba to o should I cut my losses? So wag ka mag-focus doon sa kung ano yung nawala, mag-focus ka doon sa parating, doon sa future. And tingin ko yun naman yung gagawin ni Cancer kasi nga, uy, ganda. Kasi nga kita ko dito, kita ko dito yung ito chariot. This is success. Kumbaga ikaw yung driver ng iyong fate. Ikaw yung driver ng business mo kung paano mo patatakbuhin. Driver ng buhay mo at naniniwala ka na um, pag ginawa mo, sinunod mo yung tingin mong tama, ito yun, no? Sa lahat ng nakuhanan ko nito, this is High Priestess, being in touch with your intuition. Sa lahat ng signs na na-read ko so far, na lumabas ito, ikaw lang yung upright. Ibig sabihin, alam mo kung ano yung gagawin. Alam mo kung paano pagtatagumpayan to. Yun nga lang merong parang challenge sa'yo, extra challenge sa'yo sa universe. Meron kang kailangang iwaksi, meron kang kailangang alisin. Kung ano man itong napapaisip ka na magstay pa ba ako o tiisin ko pa ba o umalis na ako, parang alis na yung sinasabi sa universe kasi oras na. You are very ripe for this turning the leaf, turning the page, turning a new chapter in your life. Pwede din naman kasi na you could be in a long-term partnership. Doesn't matter kung sa business ito, sa trabaho, or sa romantic life. And maybe iniisip mo na maybe it's time for us to level up, maybe it's time for us to get married, baka ito na yung sign na you have to. Siguro hindi ka pumapayag na magpakasal. Yung iba lang to, very extreme, hindi lahat applicable to. Hindi ka pumapayag magpakasal kasi ayaw mong iwanan, kasagsagan ng career mo, and doon ka very focused, and natatakot ka na uncertainty ang dadalhin sa'yo ng papakasal, ayaw mo mag-settle down, hindi ka pa sure. Pero whatever it is that you will feel emotionally fulfilled, yun ang sundin mo. At mukhang hindi naman susundin mo kasi yung chariot ito, success. Parang driving yung carriage para sa towards success. Hindi ka nakikinig doon sa other sides of the equation. I mean, pakikinggan mo, pero ang eventually ang masusunod talaga ikaw. And mukhang susundin mo kung ano yung kutob mo. Kung ano yung yung tingin mong tama. Tingin ko yun ang mangyayari kay Cancer.
Kasi oras na para magbawas. Kasi ang core energy mo ito, napapraning ka what's out there, what would happen. I'm afraid of uncertainty. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Natatakot ako mag-take ng leap of faith kasi baka hindi sumang-ayon, baka hindi ako maging successful. Well, guess what? You have the chariot here and you're very much in your power this month. So, huwag ka mag-focus dun sa kung ano yung nawala sa'yo. Huwag mong parang i-trade kung ano yung tingin mong tama sa opinion ng iba. Kasi kung ano yung naisip mong, kung ano yung sinasabi ng kutob mo, yun ang tamang gawin. At tingin ko, yun ang magdudulot sa'yo ng success. Kung ikaw ay parang napapraning this month, maybe it's just time to rest. Or yun nga, magbawas ka na kasi. Oras na para magbawas. The Vengeance, you have it in reverse. This is an oracle card. Babasahin ko yung description niya. Full description mula sa guidebook kasi medyo malalim ang ano. Gusto kong bigyan ng justice yung sinulat ng author. This is based from yung deck na ito. Ang ganda ng deck na to yun. May pa kinang-kinang. Ewan ko nakikita nyo. Pero, ang inspiration niya dyan, Dungeons and Dragons. So, basahin natin para may full justice sa kanyang sinulat. 114. The Vengeance. Reverse mo nakuha, di ba? The tavern is busy, full of conversation and the bustle of travelers settling for the evening. One figure catches your attention, someone who is not drinking, talking, nor engaging with the rest. They say nothing, but you know that they're watching, waiting for someone to appear. Someone with whom they have a deadly score to settle. When the opportunity presents itself, will they let the past consume them, or will they finally accept things for what they are and to move on? You've been wronged, and it's time to stand your ground and fight back. Whoever standing in your way, face them head on, and don't let yourself be walked over. Take this moment to stand up for yourself. Use those feelings of anger to protect your position and everything that you've been building up until this point. Yun na nga, yung sinabi ko kanina, kung ano yung tingin mong tama, go for it, fight for it, you will succeed. Whatever other people are telling you to do, huwag mong pakinggan. Pakinggan mo yung inner wisdom mo. At ito yung past, huwag kang mag-focus doon sa kung ano yung ginawa, disappointment or heartache na binigay sa'yo in the past. Instead, focus on what still, mag-focus ka doon sa kung ano pa yung natitira. Kasi, you have to move forward. Kapag naging stuck up ka dyan sa resentment and doon sa nawala sa'yo, ito yung parang nawaldas yung pera mo, naubos yung pera mo, failure of a campaign, failure of a relationship, pwedeng ganon. Pag tinambayan mo yung lungkot na yon, maaaring hindi mo vindicate totally yung sarili mo. Kasi yung vengeance na to, it's not about paghihiganti, but it's all about redeeming yourself para mabuksan na yung bagong chapter ng buhay mo. Okay, so iwan ko na yun doon. Cancer. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next time. Like, share, and subscribe lang po. Ako po si A at see you soon. Bye!